China mga idol, meron palang malaking utang sa United States of America mga idol. Ang pagkakaalam kasi natin mga idol na ang United States of America ay merong malaking utang sa China mga idol. Yan ang lagi nating naririnig, yan ang lagi nating napapanood na mga videos mga idol sa YouTube o saan mang mga platform mga idol. Pero sa video natin ngayon mga idol, ating malalaman mga idol kung gaano din kalaki ang utang ng China mga idol sa Amerika. Ang video na bigyan nating reaction ngayon mga idol, ito yung video ni Pinoy Mystery Channel mga idol, PMC mga idol. By the way, kung naghahanap ka ng channel na nag-upload mga idol ng mga educational video mga idol, rekomendado ko po sa inyo si PMC po mga idol, Pinoy Mystery Channel mga idol. Nag-upload ito ng mga videos mga idol na pwede mong kapulutan ng aral mga idol. Anyway mga idol, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga idol, pakihit naman po ng subscribe button dyan, pati na rin po yung notification bell mga idol para kayo po ay man-notify sa lahat ng mga videos na ating ina-upload mga idol. Anyway mga idol, continue na tayo, patuloy tayo mga idol, umpisahan na natin, tirahin na natin to kasi baka mamaya tirahin pa ng iba mga idol. Ilang taon na ang binabalaan ni Donald Trump ang China sa kanyang mga pahayag. Ito ay dahil sa intellectual property theft, partikular na ang pagnanakaw ng mga inchik sa mga kaalaman hinggil sa teknolohiya. Intellectual property theft mga idol, ito yung pagnanakaw ng isang idea mga idol. No? Matagal na daw binalaan ni Trump itong China mga idol dahil sa pagnanakaw nila ng intellectual or mga idea mga idol, lalo na sa teknolohiya ng Amerika mga lods. Tuloy natin mga idol. Dito ay may kinalaman sa militar, kaya mapapansin na yung mga bagong hindi lang sa teknolohiya mga idol, kundi lalo na sa technology ng military technology ng Amerika mga lods. No? na inilalabas ng People's Liberation Army ay kamukha ng mga ginawa sa Amerika. Nagpahayagang We Are the Mighty ng ilang sandatang gawa ng Amerika, tapos naglabas din ng China na mga kahawig din. Pati nga yung ayan mga idol, yung mga baril, mga armas ng Amerika mga idol na inilabas, gumawa din ang China na halos kamukha. Kamukha talaga mga idol, hindi lang natin alam kung ang quality ay pareho ba. Alam naman natin ang China, magaling talaga yan sila mga idol, magaling manggaya. Starship Mechazilla ng SpaceX ni Elon Musk, ayon sa Yahoo, ay ginaya din. Pati daw yung mga idol, SpaceX ni Elon Musk mga idol. Nagaya pa ng China, grabe ang galing talaga. Malupit. Anyway, sige, patuloy lamang tayo mga lods, no? Maraming inchik ang nahuhuli na nagtatrabaho at nag-iispiya sa iba't ibang universidad at nagnanakaw ng mga impormasyon na may kinalaman sa science and technology. Sa Amerika daw mga idol, maraming mga inchik na nahuhuli o mga Chinese na nahuli na nagtatrabaho sa mga universidad at nag-aaral sa mga universidad mga idol na nangunguha ng mga information mga idol, no? Idea hinggil sa teknolohiya ng Amerika mga idol. Ituloy natin mga idol. Bukod dyan, binalaan rin ni Donald Trump ang China hinggil sa hindi patas na trade deal sa mga sangkap ng fentanyl na dinadala sa Mexico tapos tinatawid sa Estados Unidos at sa umiinit na sitwasyon. Mayroon pala itong trade deal ang Amerika at saka ang China mga idol sa kanilang substance na dinadala doon sa Mexico mga idol na tumatawid sa Amerika mga idol. Hindi patas mga lods. Ibig sabihin, baka mas lamang ang China sa trade na ito mga idol. Hindi patas, no? Hindi lumaban ng patas mga idol. Kaya binalaan din sila ni Trump. At isa dito mga idol sa issue din, na binalaan din sila ni Trump mga idol, ang issue sa ating West Philippine Sea mga idol. Sige mga idol, tuloy lamang natin. Ngayon, sa South China Sea. Gayunpaman, marami sa Pilipinas ang nagsasabi na hindi rin natatakot ang mga inchik sa darating na administrasyon dahil napakalaki raw ng utang ng mga kano sa China. Marami talaga mga idol, no?
Lalo na yung mga pro-China dyan, mga idol, no, na nagsasabi talaga hindi daw natatakot yung China kasi ang laki ng utang ng Amerika sa China. Baka mamaya singilin sila, hindi makakabayad yung Amerika. O kaya hindi sila natatakot sa Amerika, mga idol. Tuloy natin, mga Lods. Totoo na may utang ang Amerika sa China. Sinabi ng People's Daily Online Ano daw? Totoo na may utang ang Amerika sa China. O, totoo naman talaga eh. ngayong 2024 na sa buwan ng Setyembre, ang utang ng gobyerno ng US sa China ay $772 billion. Wow! Grabe, ang laki. $772 mga idol ang utang ng United States of America sa China. Grabe, ang laking pera. Nako, kung sa atin yan mga idol, hindi mo na maubos sa buong buhay mo yan mga idol. No? Alamin natin kung paano nagkautang mga idol ang Amerika sa China mga idol. Napakalaki nga kung iisipin. Kapag sinabing US Treasury debt, hindi ito katulad ng utang sa tindahan o sa sanglaan. Ito yung mga pautang na galing mismo sa pamahalaan. Ang halos 800 bilyong utang ng Amerika sa China ay mga treasury bonds. Ito yung mga parang dokumentong ibinibigay ng Estados Unidos kapalit ng pera. Babayaran nila iyan sa iyo pabalik, makalipas ang ilang taon, depende sa kontrata. Ayan pala yung treasury bonds mga idol, no? Hindi pala cash na kinuha ng gobyerno ng United States yun mga idol, no? Hindi pala cash ang utang nila doon para hindi katulad sa atin dito sa Pilipinas na nangungutang tayo ng pira sa ibang bansa para i-develop natin sa ating bansa mga idol, no? Hindi, iba yung estado ng kanilang pagkakautang sa China mga idol. Tuloy lamang natin mga idol, no? Matagalan, mga 30 years o pansamantala, mga ilang taon. Pero bago nila bayaran, ay nagbabayad sila ng interes kada ilang buwan o kada taon. Mga idol, no? Meron palang interest, nagbabayad sila ng interest kada buwan mga lods. So nagbabayad pala itong gobyerno ng Amerika mga idol sa China ng kanilang porsyento sa kanilang utang doon sa China mga idol. Tuloy natin mga idol. Kung kukwentahin sa kasalukuyang interest rate, ilang milyong dolyares ang binabayad nila sa China araw-araw. Totoo talagang malaki ang utang ng USA sa mga komunista. Kaya paano nga naman sila matatakot kay Trump? Malaki nga talaga daw ang utang. Totoo talaga na, yan ang sinabi ko kanina mga idol na, totoo talaga malaki ang utang ng United States sa China mga idol. No? Tuloy natin mga idol kung ano yung nasa dulo. Hindi alam ng marami ay, mas malaki ang utang ng China sa Amerika. Ano raw? Mas malaki ang utang ng China sa Amerika. Nako. Paano mo sabi yan, PMC, no? Paano mo nasabi? Tingnan natin kung may ebidensya si PMC, mga idol, no? Tuesday, the class is now taking place online, but the menu that presents other challenges. Lagay din sa amin sa bahay. In our house, Marahil ay ngayon mo lang ito narinig dahil bihira lang ang nakakaalam na may napakalaking utang ang China sa Estados Unidos. Utang na Oo nga naman talaga mga idol, no? Bibihira talaga nakakaalam at kakaunti ang nakakaalam mga idol na ang China pala mga idol ay mayroong utang sa Estados Unidos mga idol. Ang karamihan natin, ang pagkakaalam natin mga idol, na ang Estados Unidos talaga ang may malaking utang sa China. Tuloy natin mga idol, no? pa sa 800 bilyong utang ng Amerika. Sa Oregon Live, sinabi na may sikreto daw ang China at ito ay ang utang nila sa Amerika na halos $1 trilyon. Nako, napakalaki mga idol. Halos $1 trilyon mga idol, $1 trilyon mga lods. Hindi ko alam kung paano pintahin yan mga idol. Kung magkaano yan sa ating piso mga lods, no? Napakalaking pira niyan mga idol. Grabe, ang dami. Nakakalula mga idol. Tuloy lamang natin mga idol.
Nabi rin na ayaw daw itong banggitin ng mga inchik noon at ayaw namang ungkatin ng mga Amerikano. Siguro noong panahon na ang relasyon ng dalawang bansa ay maganda, kaya walang nagsasalita. Ayaw daw banggitin to ng mga enchik noon at saka ayaw din banggitin ng mga Amerikano dahil in good pa sila, no? Good friends pa sila, mga idol, no? Maayos pa yung pagkakaibigan nila. Ganoon naman talaga minsan, mga idol, eh. Pag ayos pa yung pagkakaibigan nyo, hindi pa nababanggit yung mga pagkakautang, pero pagka nagkaaway-away na kayo, nababanggit na yung mga utang. Ito, mga idol, so tuloy natin, mga lods, no? Paano ngayon na ang dalawa ay magkalaban na? Sinabi din iyan. Ngayon magkalaban na, edi singilan time na. Sisingilin na ng China, sisingilin din ng Amerika, mga idol. Dahil hindi na in good friends, eh. Kaya ayan, singilan time. Na hindi nabayaran ng China yung utang nilang $1 trilyon sa mga bondholders doon sa Estados Unidos. Pero marami ang nagtataka kung paano ito nangyari. Sa mga hindi nagtataka din tayo kung paano nangyari na mayroong utang ang China sa Estados Unidos. Matagal na lihim yan, mga idol, ha. Ito talaga, PMC Channel. Nalalaman tuloy namin yan. Anyway, salamat sa iyo yung research, idol, ha. Ito mga inchik pala, may mga utang din. Tuloy natin yung mga idol. Kakaalam na bago natalo ng mga komunistang inchik ang gobyerno sa China, marami na itong utang sa ibang bansa. Ang inutang ay ginamit upang gawing sentro ang republika sa kalakalan ng opium at mga sangkap. Kailangan ng pampatayo ng malalaking daungan, mga gusali para imbakan ng mga ani at mga pagawaan. Kaya maraming nag-invest at bumili ng mga treasury bonds. Masagana ang international trade noon. Hanggang naganap ang Chinese Revolution taong 1949 at napataob ang republika, pinalitan ito ng mga komunista. Nagkaroon din ng industrialization noong 1950s. Tapos 1970s, binuksan ni Deng Xiaoping ang China sa kalakalan ng kanluran at tuluyan ng nakalimutan ang pautang. Ayun, mga idol. Dati pala, mga idol, no? Kasi dati naman silang republic, mga idol, no? Katulad sa atin sa Pilipinas. Pero yung republic government nila, mga idol, may dati palang utang ito, mga idol, doon sa ibang bansa, mga idol. Ginamit nila sa pagdevelop ng kanilang bansa, mga lods, no? Ginamit nila sa pagpapaunlad ng kanilang bansa, mga idol. Ngayon, yung natalo na yung republic, mga idol, at pinalitan ng Communist Party, mga idol, ayun na, binuksan nila, mga idol, ang kanilang trade, mga idol, sa mga western country, mga idol. Kaya ayun, sa ganda ng relationship nila, mga idol, halos nakalimutan nila ang utang na yun, mga lodi. Continuous tayo, mga idol, patuloy tayo. Ano naman ang kinalaman nito sa utang ng Amerika ngayon sa China? Sinabi sa Fox Business taong 2020 na ang $1.6 trillion na utang ng China sa Amerika noon pang 100 taon ay pwedeng gamitin ni Trump ngayon na leverage. Alam, mga idol, ang tagal na pala ng utang. Bagay, matagal na talaga, mga idol, no? Walang porsyento-porsyento, kaya lumubo. Ganun ang nangyari. Kayo talaga, China, Hindi rin pala kayo marunong magbayad ng porsyento, Anyway, tuloy tayo, mga idol. Laban sa Beijing. Sinabi pa sa ulat na kung gusto ng China na magbayad ang Amerika sa kanilang utang, dapat din daw ay magbayad ang China sa kanilang mas malaki. Ayun na, mga idol. Singilan time. Sabi ng Amerika daw, kung gusto nang magbayad gusto nyo kami magbayad sa utang namin sa inyo, ay bayaran nyo rin yung malaki yung utang sa amin. At tulad namang kaibigan, mga idol, pagka umasim na ang samahan, mga idol, ayan, singilan time na, mga idol. Ayun na, mga idol, sisingilin din daw ng Amerika kung maniningil yung China. Kasalanan nyo yung China, hindi ko yung babayad ng interest, Tuloy natin, mga idol. Lumobo ng 1.6 trillion dahil sa interes ng 100 taon. Kung ganon. Grabe talaga, mga idol, no? Sa interest lang pala yung mga idol,
Isipin mo pa naman, 100 taon hindi binibayaran. Siyempre, malaki talaga yung interest nun. Kaya umabot ng 1 trillion mga idol. Anyway, tuloy natin mga lods. Ang mga banta ni Trump hinggil sa panggugoyo nila sa trade deal, sa pagnanakaw ng intellectual property at paglaganap ng fentanyl ay hindi pala dapat baliwalain ng mga inchik dahil may alas palang hawak si Donald Trump. Anong aral ang mapupulot? Kaya pala matigas din si Trump, no, mga idol, patungkol sa China, no. Ay, hindi sila natatakot na, "Ay, may utang kayo sa akin, ha. Bayaran mo yan." Hindi tatakot si Trump, mga idol, dahil meron siyang alas, mga idol, no. Pag hindi kami magbabayad, bayaran namin yan. Pagka bayaran nyo rin yung utang nyo sa amin. Ay, sus, grabe. Singilan time. Anyway, mga idol, no, yan po yung information natin na nakuha ngayon, mga idol, sa video na galing kay PMC, mga idol, no. Binigyan natin ng reaction, mga idol. Anyway, mga idol, patuloy lamang kayong mag-abang, no. Patuloy lamang tayong abang-abang sa mga darating pa, mga idol, lalo na sa pag-upo ni Trump, mga idol. Malalaman natin kung ano ang kanya mga polisiya, mga idol, sa ibang bansa, lalo na sa China, mga idol, at dito sa ating bansa, mga idol, no. Okay, maraming salamat, mga idol. Mag-ingat po tayong lahat at mabuhay tayong lahat, mga Pilipino.